tingin ko wala namang iba, it's all politics. There as yet of no finding of any culpable violation of the Constitution. Ito ang tugon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa umano'y planong impeachment complaint laban kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Magugunit ang ibinunyag ng dating CPP-NP-NDF cadre na si Jeffrey K. Ericelli sa programang Laban Kasama ang Bayan na pinaplano na umano ng Makabayan Block Congressman ang paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito sa umano'y mabilis na paggastos ng OVP sa 125 million confidential funds na ibinigay ng Office of the President noong December 2022 na kwestiyon ng ilang grupo sa kataas-taasang hukuman. Sinabi naman ni dating Pangulong Duterte sa kanyang programang Gikan sa Masa para sa Masa sa SMNI kasama si Pastor Apollo Siquibloy, dapat imbestigan muna ng mga ito kung mayroong anomalya sa paggastos ng pangalawang Pangulo sa naturang pondo. Giit pa ng dating Pangulo, wala siyang nakikitang mali sa ginawang aksyon ni na Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara. But the fact is, they should have initiated an investigation to find out whether there was a misuse of the funds, yung previously granted by President Marcos, binaba niya doon sa Office of the Vice President. Alam mo, tama si Marcos at tama si Inday. Because aside from being the Vice President officially, si Inday ginawa ng Vice Chairman ni President Marcos, designated her as the Vice Chair sa NTF. Itong NTF LCAC. LCAC. Ito rin anya nakalimutan ng mga kumwestiyon sa intelligence fund na hiling ng OVP. And again, siyempre bagong administrasyon, the President designated the Vice President as the Vice Chair ng LCAC. So yun ang dahilan na one of the things also that na overlook ng members ng Congress in denying or questioning the intelligence fund of the Vice President. Kung ang dating Pangulo naman ang tatanungin, kaugnay sa CIF. Ako, if ako yung presidente, hindi, not necessarily yung anak ko yung Vice President. If I designate the Vice President sa ganung trabaho, I would give him about about 500 million. It's not easy to, I said, kailangan kasi ng soft landing itong ROTC. It's a moribund thing kasi hindi na compulsory for so many years. Ayaw na ng mga bata na sumali dyan sa ROTC because it is a military training and most of the guys, itong mga bata, it's a Saturday affair. Kaugnay nito, pino na rin ni dating Pangulong Duterte ang liderato ng Kamara sa paglalagay ng CIF sa 2024 proposed budget ng OVP kung sisitahin lang din ito. Alam mo, ang hilingi ko lang man sa kanila is yung respeto. Fairness. Kung ayaw pala nila ibigay, bakit nila nilagay doon sa proposed budget? Oo, Mio. Di, tinawagan na lang sana nila yung anak ko. Sabi niya, Inday, hindi man pwede ito kasi yung mga left. Hirit naman ni Duterte sa Kamara. Yung binigay ni Marcos, yun ang dapat i-audit. I-audit mo muna at tingnan mo kung may mali, nagastos pa na pribado na kamay o para talaga sa gobyerno. Then you go to impeachment.
You cannot go into a guessing game na basta na lang impeach. For what? Intelligence man, binigay sa iyo eh. Bakit ibigay mo sa akin kung hindi ko gastusin? Babala naman ni dating Pangulong Duterte sa nais magpatalsik kay VP Sara. Papilitan ako. It's Senador. either I run for senator or I will run for vice president. Baski matanda na ako. Matatandaan naman na sa isang media forum ay dinipensahan ni Pangulong Bongbong Marcos si VP Sara mula sa mga nais na magpatalsik ito sa pwesto. Ani Pangulong Marcos, hindi deserve ni VP Sara Duterte ang ma-impeach. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, eto si Hannah Jane Sancho, SM9 News.